So guys, kumusta po kayo? Yan. So, nasa labas po tayo ngayon dahil naghatid po ako sa aking anak. But anyway, so naisipan ko pong mag-vlog ngayon because I just want to address ito pong very common issue. Actually, ito pong issue na to for me, it's not a problem. Kasi bagamat problema po ang tingin po ng iba rito, so kasi po nga hindi nila naintindihan yung pinasok nila. Ano pong tinutukoy ko rito? So ang tinutukoy ko po rito, yung tinatawag po nating subscription dito po sa LiveGood. Okay? So today ay katapusan na naman po ng buwan. Ngayon po ay February 29. Ito po yung last day natin, then cut off na o pinaka-cut off natin. Then bukas ay panibagong buwan na naman. Ibig sabihin mag-update na po yung ating matrix structure. Kasi ito po ay tinatawag nating force matrix. So kung meron man mga malalaglag, magkakaroon po ng automatic compression. Yan, mawala yung tao na mga bumibitaw at mayroong aakyat. So sa amin, for me at sa ibang mga leaders po, ay hindi po ito bago and it's very common. Kahit saan naman pong subscription o club membership, ay meron po talagang mga hindi na po nagre-renew ng kanilang subscription. It's okay. And that is part of our business. Okay? Ayos ba? So ngayon, meron po kasi mga nagtatanong sa akin regarding dito sa subscription at meron din po ako mga nababasa, no? So ito po yung mga questions sa akin ng ibang mga leaders. Sabi nila, Coach, anong masasabi mo doon sa mga taong bumibitaw sa subscription? Okay? So at ano daw ang masasabi ko, at nababasa ko rin po ito sa mga comment, no? Especially doon sa ating Facebook group. So mga comment nila na nahihirapan daw sila sa subscription at may mga bumibitaw. Yan, yun yung dahilan nila. So ang reason nila, dahil mahirap daw mag-invite. Yan, okay? So yun, kukunin natin yan. And then meron din akong nabasa na nahihirapan ako kasi wala akong ma-invite at 6 months na ako, wala pa akong spillover. 1 year na ako, isa pa lang spillover ko. At meron din nagsabi na 1 year na ako, wala pa akong spillover at mahirap ang mag-invite. Yan, okay? So that is very common issue. And for me, hindi siya problema. Bagamat problem sa iba ang tingin nila because hindi po nila naintindihan yung pinasok nila. Nag-join sila sa LiveGood, hindi nila naintindihan. So may mga iba't ibang klaseng dahilan na bakit sila bumitaw. Kasi number 1, lack of knowledge. Maaaring nag-join sila sa LiveGood, in-invite sila ng kanilang sponsor na mali ang orientation. Ibig sabihin, in-educate sila in a wrong way. Okay, so paano in a wrong way? So maaaring sinabi sila sa kanila na nag-invite sa kanila, mag-join ka rito sa LiveGood, maglagay ka lang. Ginawa pang investment, no? Maglagay ka lang at pagkatapos ng 2 buwan, wala kang gagawin, kikita ka na. Very common issue, may mga ganon, no? So napakaganda ng company, napakaganda ng LiveGood. So nasisira ang reputasyon nito at reputasyon ng mga leaders is because doon sa mga unethical networker. Okay? Yung gusto lang makakuha ng $25, maka-invite lang, ipapangako na nila ang langit at lupa. At ito naman, yung mga damuho, sorry po sa tanong ko ha, yung mga damuho na nag-join dahil sanay sila sa investment, sanay sila sa walang gagawin, sanay sila sa hindi na dapat nahirapan, kikita sila, okay, nag-join. Kasi yun ang sabi ng nag-invite sa kanila, mag-join. Ngayon, eto na, dumating na ang 2 months, 3 months, 4 months, 6 months, 1 year, walang spillover at hindi pa rin kumikita. Ayun na, lalabas na ang napakaraming reklamo. At sasabihin niya lang, hindi totoo si LiveGood, hindi totoo yung kumpanya, hindi totoo yung spillover. O, diba? Iba-iba na yung mga sinasabi nila. Pero hindi talaga nila sobrang inintindi at inunawa yung compensation plan ni LiveGood. That's why bumibitaw sila. Okay? So ito po yung masasabi ko dyan, no? Ikaw, makinig ka sa akin. Kung napapanood mo yung video to, nahihirapan ka mag-subscribe, ilang buwan ka na, sabihin mong 6 months, 1 year, isa pa lang spillover mo, o di kaya wala ka pang spillover.
yung hinaing mo na hanggang ngayon hindi ka kumikita, subscribe ka ng subscribe, ng subscribe, ng subscribe. At meron din naman, nagrereklamo na wala pa siyang kinikita, kahit isang taon na siya, pero ang katotohanan nun, bumitaw siya sa kanyang subscription. Hindi ka talaga kikita, kasi bumitaw ka na. Okay? So ito po yung masasabi ko sa mga ganong nag-join na hindi naunawaan at hindi naintindihan yung pinasok nila. Okay? Tanungin kita. Okay? So ngayon, ilang taon ka na bang nagbabayad ng Netflix mo? 1, 2, 3 years nagbabayad ka sa Netflix mo? Tanong ko sa iyo, nahirapan ka ba? 'Di ba hindi? Okay? So there are some of you, no, na 10 taon, okay, or dekada na nagbabayad ng inyong PLDT, ng inyong Converge, okay? O internet, any internet provider sa bahay ninyo. Okay, magkano ang monthly niyan? Yung sa akin po, 1699 binabayaran ko sa PLDT. Okay? Tapos yung iba naman, kung walang PLDT sa bahay, kung walang internet sa bahay, aminin mo man o hindi, nagpapaload ka para magkaroon ka lang ng data, makapag-Facebook ka, makapag-Messenger ka, makapanood ka sa YouTube, nag-spend time ka sa panonood mo dyan. Alright? Ang tanong, nahirapan ka ba? Di ba hindi? Okay? Ano pa? Doon po sa mga empleyado, okay? Ako po naging empleyado ako for more than 25 years. Okay? Many of you, no, na nag-join sa LiveGood na hanggang ngayon ay empleyado pa dito sa Pilipinas, okay? Or magang OFW. Di ba? Pagtanggap natin ng sweldo, hindi naman tayo nagrereklamo, kinaltasan ka na ng SSS. Di ba? Kinaltasan ka na ng Pag-ibig, ng PhilHealth, GSIS. Okay, minsan may tax pack, medyo maganda-ganda sweldo mo. At kung ano-ano pang mga deduction. Ang tanong, nahirapan ka ba? Di ba wala ka namang choice, hindi ka naman makareklamo. Di ba okay lang. Tumanggap ka pa rin naman ng sweldo. Okay? So, ito pa. Baka kasi hindi natin na-realize to eh. Nagbabayad tayo ng Meralco natin. Di ba? Ng Maynilad or kung ano mang tubig provider po ninyo. Di ba? Ginagapang mo yon, tinitiis mo, ginagawa mo ng paraan na makabayad, sinusurvive mo, or kung nangungupahan ka, ilang taon ka nang nangungupahan, nagbabayad ka rin. Oh, bakit ko po ito sinasabi, no? Yung mga gandong bagay. Ibig sabihin, lahat ng bagay po, no, ng mga obligasyon natin ay nagagawa natin ng paraan. Okay? Itong mga club membership or subscription na kumpanya na akin po mga nabanggit, pera lang po sa nagre-rent sa bahay. Okay? Pero parang gano'n na rin eh. Yung nagre-rent sa bahay kasi nakatira ka doon, yun ang servisyo na kukuha mo, kailangan mo magbayad. Kasi otherwise, pag hindi ka nakabayad, palayasin ka. Di ba? Gano'n lang din yun. Di ba? So, lahat tayo na hindi natin namamalayan ay nasa membership o nasa club membership. Pero hindi tayo nagre-reklamo. Di ba? Tuloy-tuloy tayo. Tapos, here's the catch, no? Nahirapan tayo kasi hindi tayo nakaka-invite. Totoo yun, mahirapan ka talaga kapag hindi ka nag-i-invite kasi walang income na papasok sa'yo. And tapos iisipin mo na bayad ka ng bayad, pero wala ka naman nakukuhang kapalit. Di ba? Guys, number one reason why you need to become a member of LiveGood is because para makapag-benepisyo ka o makapasok ka sa club membership. Okay? O makakuha ka ng benefits. Ano yon? Makabili ka ng murang produkto. Kaya lang hindi mo napapakinabangan yung benefits mo, yung pribilehiyo mo as a member kasi hindi ka naman bumibili. Okay? Sa pagbili mo pa lang ng product, pwede ka nang kumita eh. Diba? Anong tinutukoy ko? Kasi mura yung produkto. Okay? So, ibig sabihin yan, yung nadi-discount mo, that's your earning. Nadi-discount mo. Okay? Kasi nga, mura yung product. Yan yung number one reason. Kaya nga, kung babalikan mo, kung naunawaan mo rin, yung mission ng company natin, ha? Yung the mission of the company, okay? Anong mission ng LiveGood? To help people get healthy and stay healthy without having to spend a fortune to do it. Kaya lang, yung thinking po kasi natin is paano kumita. Wala pong masama doon. Okay? Kaya nga tayo nandito para gusto natin at kumita at the same time makakuha ng benefits dito sa LiveGood. Okay? So, yun. Pero ito yung matindi, no? So, hindi sila nagrereklamo sa kanilang Netflix na binabayaran nila ng 2 years na, 3 years na, okay, sa Netflix. Nag-i-enjoy sila sa panonood, o di kaya sa kanilang internet, nagbabayad sila,
At yung kanilang tawag yan, SIM card, pinapaloadan nila para lang makapag-internet. Diba? Yung data. Hindi sila nagreklamo. Hindi sila nahihirapan. Pero ito malupit. May dumating na isang small time kitaan na barya-barya na mabilis kumita. Ibang platform. Okay? Napresentahan, nasharean. Abay, nag-join. Walang pangbayad ng 580 pesos or 600 pesos na subscription monthly dito sa LiveGood, pero nag-join. Magkano? 5,000 pesos, 10,000 pesos, $100 or $200. Kaya niyang gumawa ng paraan para lang mag-join doon. O di ba matindi? Malupit. At ito pa malupit. Ang sabi niya, nahihirapan siyang mag-subscribe kasi hindi naman siya nakaka-invite. Wala siyang na-invite, walang nag-join sa kanya. Pero nang napresentahan, gumawa ng paraan, nangungutang pa nga siguro yung iba, okay, $100, $200 para na maka-join lang doon sa platform na yon, okay, nag-invite din. O akala ko ba nahihirapan ka mag-invite? Pero bakit nung na-invite ka sa platform na to, ang bilis mo makakuha ng maraming tao at ang target market mo, yung kasamahan mo sa LiveGood. O di ba? Yung mga nasa GC, anong klaseng leader ka? Di ba? So tapos, kung tatanungin, may pangarap to. Okay? May pangarap. Pero kaya nilang isakripisyo ang kanilang integrity at makaapak ng ibang tao para lang sa kitaan. Because they are, focus on income. Okay? Hindi po tayo hipokrito, hindi natin kailangan ng income. Don't get me wrong. Ibig sabihin, yung motives mo, okay, is not to grow as a person or is not leadership, kundi ang motives mo ay what? Bahala na si Batman, bahala ng iba, ang importante kumita ako. Yan. Okay, di ba? Alright? So, ganun lang yun, no? Hindi po, wala po akong pinaparinggan o hindi po ako nagagalit. Ito lang po yung aking observation. Ito lang po kasi yung aking nakikita, nababasa at mga tinatanong sa akin. At alam nyo po ba, alam nyo ha, sa mga leaders dyan, no, na hindi po ako against, no? Baka isipin nyo against ako at baka isipin nyo na kinukontrol ko mga tao ko. No way. Umalis man kayo sa team ko, who cares? Kaya kong bumuo ulit. Okay? Kumbaga, buntot ko, hila ko kahit saan ako pumunta. Nakuha ko yung aking first million, that was 2021, at nagawa ko ulit at magagawa ko ulit kahit layasan man ako ng maraming tao. Okay? Wala sa akin yon. So kasi bakit? Alam ko na yung secret formula how to become successful here in network marketing. Kasi kahit tubaran mo man ako, tanggalin mo man lahat yon, kaya kong bumalik kung anong nawala sa akin. O diba? So ganun lang yun, no? Kasi baka isipin natin na kinukontrol kayo, baka isipin nyo na pinipigilan kayo. Okay, wala pong pipigil sa inyo, pera nyo yan. Pera nyo yan, mas kamang kayo, bahala kayo, sa inyo po yan. Kaya yung sa amin lang naman ay isang paalala, ay isa pong reminders na mas kam kayo. Kasi galing kami dyan, guys, galing ako dyan. Okay, 2 years namin tinrabaho at meron pa kami iba't ibang platform. So hindi lahat nagtagal. So baka isipin mo na, sabihin mo sa akin, iba to. Ayun din sinabi ko dati, iba to. Diba, ganyan lang yun. Pero ano nangyari? Nagsara. At muntik pa masira yung ating reputasyon bilang isang tao at bilang isang leader. So mabuti na lang at meron talagang malalawak na pangunawa na may mga ilang leaders po na sumama sa akin at naniwala pa rin sa akin even up to now. So wala, yun lang po ang aking yung aking binabanggit ngayon, yung aking sinasabi ngayon. It's all about the subscription kasi hindi po kasi naunawaan ng karamihan yung kanilang pinasok. Meron lang po mga dahilan, mga simpleng dahilan bakit sila nag-join. Una, mali ang orientation sa kanila. Pina-join sila at mali ang tinuro sa kanila nung nag-join sa kanila. They think ito ay kikita ka kahit wala kang gagawin. At ito naman ng mga nag-join, hindi nila inalam, hindi nila inaral. Naniwala lang sila doon sa mga taong nag-invite sa kanila at mali yung paliwanag. Pagkatapos nung hindi sila kumita, sisisihin nila si LiveGood. Yan, o diba? So, ganun po yung karamihan. So, wala pong mahirap sa taong may pangarap, guys. No, I challenge everyone. No? So, mag-create ka lang po ng sense of urgency sa buhay mo. Kasi kapag meron ka pong tinatawag na sense of urgency, buhay at kamatayan ang mangyari, may emergency sa pamilya,
kinakailangan ng pera, may na-accident o whatever, di ba gumagawa ka rin naman ng paraan. Mapuputulan ka na, gagawa ka ng paraan, mangungutang ka, o ano magagawin mo. O tapos palalayasin na kayo sa bahay nyo, gagawa ka rin ng paraan para lang makabayad. Ibig sabihin po, lagi pong may rason. Urgency po yan. Pero why not na ngayon pa lang mag-create na po tayo na tinatawag nating urgency ngayon para dumating yung panahon na it's urgent, hindi na tayo mahihirapan. Kasi bakit meron ka na? Diba? So guys, kung nakikita nyo lang yung nakikita namin dito sa Live Good, the next 2 to 3 years, 4 years, 5 years, 10 years, I'm telling you, you will never be the same again. Kung nangyari sa amin ito sa loob lamang po ng short period of time, sa akin po 10 months nakuha ko ng lahat ng to. Okay? So nagkaroon po ako ng bagong kotse, walang utang, top of the line, Gelio Cabango Urban Plus. Nagkaroon po ako ng motor na pinangarap ko, yung X-Max 300, okay, na Yamaha, cash ko nabili yun. Laptop ng anak ko, ng laptop ko rin na Asus ZenBook Duo Pro 15, o i-search nyo kung magkano, diba? So nakakapag-aral sa kolehiyo, tapos bibili ka sa restaurant kasama ang pamilya mo na hindi tinitingnan yung tag price, pwede kayo magbakasyon anywhere in the world kung gusto nyo. That's freedom. Nabigay lahat yan ni Live Good. Ulitin ko lang, nabigay lahat ni Live Good. Time freedom, financial freedom, nabigay lahat. Tapos sasabihin mo sa akin na nahihirapan ka. Okay? So anong mas mahirap? Yung ginagawa mo ngayon, or gagawin mo si Live Good na minsan ka lang maghirap? Tama? Minsan ka lang maghirap. 1 to 2 years, 3 years, basta trabahuin mo lang. I'm telling you, trabahuin mo lang, may mangyayaring magaganda sa'yo. Maganda sa'yo. Alright? So, yun lang ang aking sasabihin. Baka mahaba pa yung maidagdag ko rito, no? So, I just wanna say sa lahat sa atin, mga leaders and members, okay? Huwag po kayong bibitaw. Okay? Huwag kayong bibitaw sa pangarap nyo. Huwag kayong bibitaw. Okay? It's not about loyalty. Kasi naisip ko lang po, sorry po, matapos na sana ako. So, loyalty. Ang loyalty natin, tama po yan sa pamilya. Kung si Live Good, dadating yung time na hindi na maganda at may pagbabago, napasukan ng hindi okay, naging greediness na, eh ba't pa tayo nandito? Hindi tayo magtatagal. Hanap tayo ng ibang company. Yun ang ibig kong sabihin. Ang ating loyalty, our life loyalty, it's always in our family. Yun. Pero maganda si Live Good eh. Maganda yung puso ng may-ari. Maganda yung puso ng mga tao sa likod ng kumpanya. Ryan Goodkin, Lisa Goodkin, Nodal Kazan, okay, Ben Glensky. Alright? Kaya nandito tayo ngayon. Yun lamang. Okay? Thank you so much. I hope po na nakapagbigay tayo ng enlightenment. Okay? Maraming salamat po sa inyo lahat. See you at the top. Santi here once again.